Marshall Peak, Kabanata 4853. Bilhin mo. Sinulyapan ni Zuo Qiuming si Tao Lingwan at idinagdag. Sigurado akong hindi rin ito tatutol ni Marshall ni Tao. Isang namumula na Tao Lingwan ang ibinaba ang kanyang ulo at nanatiling tahimik. Mabilis na ikinaway ni Chen Shu ang kanyang mga kamay. Siguradong hindi niya ito tututulan. Mas masaya. Pagkatapos ng isang tango, tinitigan ni Zuo Qiuming si Yang Kai. Marshall nephew, ikaw ang may huling desisyon kung kailan gagawin ang kasal. Kapag nagsama-sama ang iyong mga kasosyo isang araw, at nagkataon na ikaw ay malaya, kailangan mong ipaalam sa amin ng mas maaga. Magdaraos kami ng engranding kasal para sa iyo. Isang nagpapasalamat na si Yang Kai ang nagkayam ng kanyang kamao. Maraming salamat, Sectmaster. Hindi ko makakalimutan ang pabor na ito. Pinasadahan ni Zuo Qiuming ang kanyang mga daliri sa kanyang balbas. Dahil isang pamilya tayo, hindi mo kailangang maging sobrang magalang sa akin. Bagamat nagmula ka sa hindi gaanong kanais-nais na background, ang iyong mga kakayahan ay walang kapantay sa mga disipulo mula sa Cave Heavens at Paradises ng parehong henerasyon. Kami ay mapalad na ikasal ka sa Yinyang Cave Heaven. Naglaro si Chen Shu sa pagsasabing. Tama. Bagamat maraming mahuhusay na disipulo mula sa Cave Heavens at Paradises sa henerasyong ito, at sila ang magiging mga haligi ng lakas sa kani-kanilang mga sekta sa hinaharap, wala sa kanilang mga tagumpay ang maihahambing sa iyo, Marshall Nephew Yang. Talagang matalas ang paningin ni Senior Brother Shu, at talagang maswerte si Marshall Nisco. Sumimangot si Yang Kai. Sectmaster, may hiling ako pagdating sa pagpapakasal sa sect mo. Sige. Sagot ni Zuo Qiuming. Hindi naman mahalaga kung mag-isa lang ako. Gusto ko pa sanang magpakasal sa Yinyang Cave Heaven at umasa sa iyong sekta. Gayunpaman, sigurado akong alam mo ang aking sitwasyon. Bilang Master ng Voidland at Palace Master ng High Heaven Palace, kailangan kong magbigay ng daan-daang libong tao. Natatakot ako na hindi nararapat na magpakasal ako sa Yinyang Cave Heaven. Ano ang hindi nararapat tungkol dito? Tanong ni Zuo Qiuming. Sinabi ni Yang Kai. Hayaan mong tanungin kita, Sectmaster. Kung ikakasal ako sa iyong sekta, ano ang mangyayari sa Voidland at High Heaven Palace? Sumagot si Zuo Qiuming. Magiging mga subsidiary sila ng Yinyang Cave Heaven. Sa gilid, sinabi ni Chen Shu. Marshall Nephew Yang, may ilang mga president na katulad ng iyong sitwasyon. Marami sa mga subsidiary ng Yinyang Cave Heaven ay nabibilang sa sect masters na nagpakasal sa ating sect, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Kung magpapakasal ka sa aming sect, magkakaroon ka pa rin ng ganap na kontrol sa Voidland at High Heaven Palace, at hindi kami makikialam sa anumang paraan. Buti na lang may master sect sa papel. Bukod dito, sa proteksyon ng Yinyang Cave Heaven, magiging mas ligtas ang Voidland at High Heaven Palace. Ito ay isang magandang bagay. Umiling si Yang Kai. Isantabi muna natin ang Voidland. Maaaring medyo malakas ang Voidland kumpara sa iba pang mahusay na puwersa, ngunit ito ay hindi gaanong mahalaga kung ihahambing sa Cave Heavens at Paradises. Gayunpaman, iba ang High Heaven Palace. Ang World Tree sa Star Boundary ang sentro ng atensyon sa buong 3,000 mundo. Ang Cave Heavens and Paradises ay nagtayo lahat ng Dao Temples sa Star Boundary, at may mga senior expert na naghahanap ng mga disipulong may mahusay na kakayahan sa lugar na iyon sa buong taon. Ito ay parehong kaso para sa Yinyang Cave Heaven. Kung ang High Heaven Palace ay magiging subsidiary ng Yinyang Cave Heaven, ang Star Boundary ay magiging teritoryo rin ng sect mo. Kahit na okay lang ako, hindi sasang-ayon ang ibang Cave Heavens at Paradises. Sinabi ni Zuo Qiuming. Kung iyan ang inaalala mo, maaari mong maging kalmado ang iyong isip. Haharapin namin ito ng naaangkop upang ang iba pang mahusay na puwersa ay walang anumang reklamo. Muling umiling si Yang Kai. Hindi pa rin nararapat. Anuman ang sinabi ni Zuo Qiuming at Chen Shu, kapag ang Voidland at High Heaven Palace ay naging subordinate sects ng Yinyang Cave Heaven, magkakaroon ng mga komplikasyon. Bilang pinuno ng parehong mga sekta, kailangang isaalang-alang ni Yang Kai ang kanilang kinabukasan. Bukod dito, may intensyon siyang gawing Voidland o High Heaven Palace ang isa sa Cave Heavens and Paradises balang araw. Kung sila ay naging mga subsidiary ng Yinyang Cave Heaven, hinding-hindi niya makakamit ang kanyang layunin. Pinaikit ni Zuo Qiuming ang kanyang mga mata. Ano ang opinyon mo kung gayon, Marshall Nephew? Hindi ako mangangahas na sabihin na ito ay isang opinyon. Sabi ni Yang Kai ng mapagkumbaba. Inaasahan na niya ang ganitong sitwasyon, kaya naghanda siya ng husto. Ang ibig kong sabihin ay hindi ako magpapakasal sa Yinyang Cave Heaven.
Sa halip, papakasalan ko si senior sister ko at isasama ko siya. Napataas ang kilay ni Zuo Qiuming. Isang natigilan na si Chen Shu ay tumingin kay Yang Kai. Martial nephew Yang, kahit na may mga disipulo ng Yin Yang Cave Heaven na nagpakasal sa mga tagalabas at umalis sa sect, iyon ang mga kasal sa pagitan ng Cave Heavens at Paradises. Maliban sa Cave Heavens at Paradises, ang mga gustong pakasalan ng ating mga alagad ay walang ibang pagpipilian kundi ang magpakasal sa aming sekta. Ganito ang kaso kahit para sa mga karaniwang disipulo, hindi pa banggitin na si Marshal Nisco ay isang marangal na core disciple ng Yin Yang Cave Heaven. Tumango si Zuo Qiuming. Simula pa noong una, ang mga core disciples ng Yin Yang Cave Heaven ay hindi kailanman nagpakasal sa mga tagalabas at umalis sa sect. Bukod sa aming sekta, ito ay parehong kaso para sa iba pang Cave Heavens at Paradises. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong sa paligid. Kung makakahanap ka ng ganoong president, papayag ako sa iyong kahilingan. Ang mga maaaring maging core disciples ay dapat na direktang umakyat sa 6th grade Heaven Opening Realm, at nagkaroon sila ng pagkakataon na maging 8th grade ancestors sa kani-kanilang sects. Inaasahan na ang gayong mga disipulo ay pinapahalagahan sa Cave Heavens and Paradises, at ang mga sektang ito ay hinding-hindi sila pababayaan. Nakipagtalo si Yang Kai sa pagsasabing, maaaring lumikha ng mga nauna. Umiling si Zuo Qiuming. Hindi kami gagawa ng pagbubukod para sa iyo, Marshal Nephew. Iminungkahi ng kanyang matatag na paninindigan na hindi siya madaling mahikayat ni Yang Kai, na hindi inaasahan na magagawa niya ito ng madali. Sa gilid, nagtanong si Chen Shu. Napag-usapan na ba ninyo ang bagay na ito ni Marshal Nisco, Marshal Nephew? Umiling si Yang Kai dahil hindi pa niya ito nabanggit kay Ku Huashang. Gayunpaman, naniniwala siya na pagkatapos nilang dumaan sa siyam na muling pagkakatawang tao, susuportahan niya ang anumang mga desisyon na gagawin niya. Bakit hindi mo tanungin si Marshal Nisco tungkol dito? Kung payag siyang magpakasal at umalis sa sekta, ipagpapatuloy natin ang pag-uusapan. Hindi na kailangan yan. Hindi dahil sa hindi iginalang ni Yang Kai ang opinyon ni Ku Huashang. Gayunpaman, kung talagang tatanungin siya tungkol dito, siya ay malalagay sa isang mahigpit na lugar. Sa isang banda, nandoon ang kapareha na kanyang nakipag-ugnayan at nakaranas ng siyam na reinkarnasyon. Sa kabilang banda, nariyan ang master sect na nagpalaki sa kanya sa loob ng maraming taon. Ano man ang magiging desisyon niya, hinding-hindi mapalagay ang kanyang konsensya. Sect Master. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao at tinitigan si Zuo Qiuming. Alam ko na may mga patakaran sa Yin Yang Cave Heaven, at si senior sister ko ay isang marangal na core disciple ng iyong sect. Kung siya ay magpakasal at umalis sa sekta, ito ay isang malaking kawalan para sa Yin Yang Cave Heaven. Sa pinakasimpleng antas, kung pakakasalan ko si senior sister ko, mawawalan ang iyong sect ng isang potensyal na 8th grade Heaven Opening Realm Master sa hinaharap. Habang nanatiling tahimik si Zuo Qiuming, tumango si Chen Shu. Isang bahagi lang talaga iyon ng larawan. Sinabi pa ni Yang Kai. Mawawalan ng potensyal na 8th grade Heaven Opening Realm Master ang Yin Yang Cave Heaven, ngunit paano kung masisiguro kung magkakaroon ka ng higit pang 8th grade Heaven Opening Realm Master sa hinaharap? Papayag ka ba sa hiling ko? Napukaw ang interes ni Zuo Qiuming. Ano ang magagawa mo para magkaroon kami ng higit pang 8th grade Heaven Opening Realm Master sa hinaharap? Nagtaas ng kilay si Chen Shu at gumawa ng espekulasyon. Ito ba ang World Tree sa Star Boundary? Hindi ito ang World Tree. Ang pagpapakain mula sa World Tree ay maaari talagang magtaas ng potensyal ng isang cultivator at magpapahintulot sa kanila na makamit ang mas mataas na taas. Gayunpaman, iyon ang pangkalahatang kalakaran sa 3,000 mundo. Pagkalipas ng 1,000 taon, lahat ng Cave Heavens at Paradise ay makikinabang dito, kaya hindi lang ang Yin Yang Cave Heaven. Tinitigan ni Yang Kai si Zuo Qiuming. Sect Master, kung papayag ka, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Gayunpaman, kung hindi ka sumasang-ayon, walang kabuluhan para sa akin na sabihin ang anumang karagdagang. Nakangiting sumagot si Zuo Qiuming. Kailangan mong linawin ang iyong sarili para makapagdesisyon ako. Kung hindi, paano ko malalaman kung gumagawa ka lang? Tiyak, hindi ako gagawa ng bagay pagdating sa ganoong bagay. At kaya, ang magkabilang panig ay nahulog sa isang deadlock. Gustong malaman ni Zuo Qiuming kung bakit nagkaroon ng kumpiyansa si Yang Kai na mag-claim. Sa kabilang banda, gusto ni Yang Kai na sumang-ayon muna ang Sect Master sa kanyang mga kondisyon bago siya magsabi sa kanya ng anuman. Sinubukan siya ni Chen Shu na siyasatin, ngunit walang ibinunyag si Yang Kai. Dahil dito,
Nagduda ang dalawang pinuno ng Yin Yang Cave Heaven kung talagang may kakayahan si Yang Kai na makamit ang kanyang sinabi. Mauubusan na sana sila ng pasensya kung iba pa si Yang Kai. Gayunpaman, gumawa lang siya ng malaking kontribusyon sa pamamagitan ng paglabas ng dalawang mahalagang disipulo mula sa Samsara Pavilion, para hindi maging mahigpit si Zuo Qiuming sa kanya. Tiyak, hindi rin mangangahas si Chen Shu na gawin iyon dahil umaasa pa rin siyang magkakaroon ng maayos na pag-aayos para sa kanyang disipulo. Nanatili siyang magalang habang sinusuri ang nakababatang lalaki. Makalipas ang isang oras, umalis sina Yang Kai at Ku Huaxiang dahil hindi nagkasundo ang magkabilang panig. Gayunpaman, ito ay isang magandang simula sa mga mata ni Yang Kai. Nilinaw na niya ang kanyang paninindigan, at ang mga mula sa Yin Yang Cave Heaven ay kailangang dahan-daang tanggapin ito. Habang naglalakad si Yang Kai sa tabi ni Ku Huaxiang, bigla siyang nagtanong. Sisihin mo ba ako, senior sister? Lumingon si Ku Huaxiang at ngumiti sa kanya. Sisihin mo sa hindi mo pag-usapan ng maaga ang bagay na ito sa akin. Oo, nakangiting sumagot si Ku Huaxiang. Dahil bigla itong nangyari, wala kang oras para pag-usapan ito sa akin. Pagkaalis nila sa Samsara Pavilion, nasaksihan nila ang pag-akyat ni Luo Tinghi. Kasunod nito, ipinatawag sila ng Sect Master. Habang nagsasalita siya, ipinulupot niya ang kanyang braso kay Yang Kai at ipinatong ang kanyang ulo sa balikat nito. Sinabi sa akin noon ng Honored Master na kailangang sundan ng babae ang kanyang lalaki saan man siya magpunta. Para sa akin, walang pagkakaiba kung ikakasal ka sa Yin Yang Cave Heaven o ilabas mo ako sa sekta. Gayunpaman, ito ay ibang kaso para sa iba. Siya ay nagsasalita tungkol kay Suyan at sa iba pa. Kung talagang ikinasal si Yang Kai sa Yin Yang Cave Heaven, natural na kailangang pumunta din si Suyan at ang iba pa. Sa oras na iyon, sila ay nakatira sa ilalim ng bubong ng ibang tao. Tiyak, hindi sila aapihin ng mga mula sa Yin Yang Cave Heaven. Gayunpaman, kung may nangyaring hindi inaasahang isang araw, maaari silang makaramdam ng agrabyado. Ngunit paano mo kukumbinsihin ang Sect Master at ang iba pa? Dahil wala ang Honored Master, walang ibang makakatulong sa iyo dito. Curious na tanong ni Ku Huaxiang. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Handa akong magbayad ng malaking halaga para bilhin ka. Tinitigan siya ni Ku Huaxiang bago nguya. Gusto mo ba akong bilhan? Kailangan mong gumastos ng malaking halaga kung gayon, dahil ako ay napakamahal. Kahit gaano kataas ang presyo, tatanggapin ko ito hanggat handa silang palayain ka. Humajijek si Ku Huaxiang. Makakabili ka ng braso at binti. Mas mabuting maghanda ka. Sa mga sumunod na araw, sinundan ni Yang Kai si Ku Huaxiang upang bisitahin ang Spirit Provinces sa Yin Yang Cave Heaven at tingnan ang mga pasyalan. Hindi na siya nakadama ng higit na kagaanan habang iniiwan niya ang mga salungatan at patayan na palagi niyang pinagkakaguluhan sa nakalipas na maraming taon, na nagbibigay sa kanya ng halos surreal na pakiramdam. Pagkaraan ng 10 araw, 2 bisita ang dumating sa tirahan ni Ku Huaxiang. Nagulat ang mga bisita kay Yang Kai, ngunit ito rin ay nasa kanyang inaasahan. Nakangiting tanong niya, "Mga martial auntie, nandito ka ba para akitin ako?" Si Luo Tinghi ay nanatiling sinasadya gaya ng dati. Bagamat isa na siyang 8th grade ancestor sa Yin Yang Cave Heaven, diretso pa rin siyang nakaupo habang naka-cross-leg sa isang upuan at kinain ang masarap na spirit fruit na kinuha niya sa kung saan. Habang kumakain siya ng merienda, sinabi niya, "Naiinis ako sa brat na iyon na pinangalan ng Zuo. Pinipilit niya akong tanungin kung ano ang ginagawa mo. Napagdesisyonan kong pumunta dito dahil hindi ko siya magawang iwasan." Martial Peak, Kabanata 4854. Regalo sa kasal. Sumunod si Yu Xiangdai. Na-curious si Sect Master sa sinabi mo. Gusto niyang malaman kung paano kalilikha ng higit pang 8th grade Heaven Opening Realm Masters para sa amin. Narinig ang mga tunog ng munting na nagmumula sa bibig ni Luo Tinghi. Tila nilalamon din niya ang mga hukay ng prutas. Mukha siyang matagal nang nagugutom at nang matapos na siya ay nagsalita siya. Yang Kai, hindi naman tayo estranghero, kaya itigil mo na ang pambubugbog at magsalita ng tapat. Mabuti. Tumanggo si Yang Kai. Sinabi pa ni Luo Tinghi, "Sasabihin ko muna sa iyo ang paninindigan ng Yin Yang Cave Heaven. Sigurado akong sinabi sa iyo ni Zuo Boy na walang core disciple ng Yin Yang Cave Heaven ang nakapag-asawa at umalis sa sect, at wala kaming balak na gumawa ng pagbubukod. Kaya, napakahirap para sa iyo na pakasalan si Queer. Walang susuporta sa iyo sa sekta, at hindi rin ako sang-ayon dito. Kung itinakda ang president na ito, magiging kakilakilabot na balita para sa Yin Yang Cave Heaven.
Kung ang matatalinong disipulo ay madaling makapag-asawa at makaalis sa sekta, tiyak na malaking pagkalugi ang mararanasan natin sa hinaharap. Naiintindihan ko. Ganap na alam ito ni Yang Kai. Ang mga core disciples ng Cave Heaven and Paradises ay hindi pa nakapag-asawa at umalis sa mga sekta baka mawalan ng mga mahuhusay na tao. Ang mga disipulong ginugol nila ng napakaraming oras at pagsisikap na alagaan ay mapabilang sa ibang mga sekta pagkatapos magpakasal at umalis sa kanilang orihinal na mga sekta. Kahit na nag-aalala pa rin sila sa kanilang mga master sects, hindi na ito pareho. Sinabi ni Luo Tinghi, bilang Supreme Elder ng Yin Yang Cave Heaven, hindi ako sang-ayon na pakasalan mo si Queer at ilabas siya sa sect. Gayunpaman, bilang iyong kaibigan, gusto kong makita kang natutupad ang iyong hiling. Kung hindi, masasayang ang tagumpay ng iyong siyam na reincarnation. Sa makatuwid, kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang iyong plano upang magkaroon ako ng dahilan upang akitin ang mga lumang umutot na iyon. Sinabi ni Yu Ziyangdai. Si Senior Sister Luo ay isa na ngayong ancestor sa Yin Yang Cave Heaven, kaya may impluwensya siya. Karaniwan, kahit na ang isang bagong advanced na ancestor ay may ilang impluwensya sa kanilang sekta, hindi ito magiging malaki. Total hindi naman solid ang kanilang pundasyon kaya mas malaki ang sasabihin ng ibang mga ancestor. Gayunpaman, iba si Luo Tinghi, dahil siya ay isang ancestor na nagkaroon ng pagkakataon na umakyat sa 9th grade balang araw. Ang kalamangan na ito lamang ay magpapahintulot sa kanyang mga salita na seryosohin ng iba. Matapos itong pag-isipan, tumango si Yang Kai. Dahil pareho kayong nagsabi niyan, hihinto ako sa pagtatago ng anuman. Sinadya na niyang kausapin si Luo Tinghi tungkol dito. Ang dahilan kung bakit niya ito itinago kay Zuo Qiuming kanina ay dahil gusto niyang pukawin ang pagkamausisa ng mga pinuno ng Yin Yang Cave Heaven. Bukod kay Shu Linggang, si Yang Kai ay pinakapamilyar kay Yu Ziyangdai. Ngayon, mayroon ding Luo Tinghi. Ang sect master na si Zuo Qiuming at Elder Chen Shu ay hindi nakakuha ng malinaw na tugon mula kay Yang Kai, kaya kinailangan nilang umasa kay Luo Tinghi para imbestigahan ang binata. Sa katunayan, hinihintay ni Yang Kai si Luo Tinghi o Yu Ziyangdai na magpakita nitong mga nakaraang araw. Sa kanilang dalawa bilang go-between, sa wakas ay may hayag na ni Yang Kai ang kanyang plano. Marshal Auntie Luo, narinig mo na ba ang World Tree sa Star Boundary? Tanong ni Yang Kai. Hindi maintindihan ni Luo Tinghi kung ano ang kinalaman ng kanilang talakayan ngayon sa World Tree, ngunit tumango pa rin siya. Narinig ko na ito mula kay Junior Sister Yu. Nakagawa ka ng isang mahusay na trabaho dahil ito ay isang malaking kontribusyon para sa buong 3,000 mundo. Sa katunayan, narinig ko na ang mga alingaw-ngaw tungkol sa World Tree noon, ngunit hindi ko ito nakita ng aking sariling mga mata. Handa na akong pumunta at tingnan. Marshal Auntie, umakyat ka na sa 8th grade. Kung maaari mong linangin sa paligid ng World Tree, makakatulong ito sa pagpapatatag ng iyong pundasyon. Kapag naayos na ang usapin dito, pupunta ako sa Star Boundary kasama ka. Tinapos ni Yang Kai ang paksang ito, pagkatapos ay nagpatuloy. Ang paglilinang mula sa World Tree ay nagbibigay daan sa mga cultivator na naninirahan sa Star Boundary na makakuha ng napakalaking benepisyo. Sa paglipas ng mga taon, maraming kabataan na may mahusay na kakayahan ang lumitaw sa Star Boundary. Ang kapangyarihan ng World Tree ay nagpapahintulot din sa mga cultivator na magkaroon ng isang mas maliwanag na hinaharap kaysa sa kung ano ang orihinal na maaari nilang makamit. Sinabi pa niya. Noong nakaraan, ang mga maaaring direktang umakyat sa 6th grade ay magiging mga core disciples sa Cave Heaven at Paradise, ngunit hindi magiging marami sa kanila. Mas bihira pa para sa sino man na direktang umakyat sa 7th grade. Gayunpaman, sa paglilinang mula sa World Tree, ang kinabukasan ng Marshal daw sa buong 3,000 mundo ay gaganda lamang. Sa hinaharap, kapag ang unang batch ng mga cultivator na nakakuha ng mga benepisyo ay mature na, marami ang direktang aakyat sa 6th grade. Kapag ang ikalawang batch ng mga benepisyaryo ay sumapit na sa edad, marahil ay marami na ang maaaring direktang umakyat sa 7th grade. Tumango si Yu Ziyangdai. Dahil naging abala ka sa iyong mga gawain sa mga nakaraang taon, maaaring hindi mo pa ito nalalaman. Ang kapangyarihan ng pagpapakain ng World Tree ay nagpakita na. Ang ilan sa mga disipulo mula sa Cave Heaven at Paradises na ipinadala sa Star Boundary ay nagpakita ng mga palatandaan na sila ay direktang makakaakyat sa 6th grade. Ang lahat ng Cave Heaven at Paradise ay nagtayo ng Dao Temples sa Star Boundary. Sa loob ng mga Dao Temple na iyon, mayroon ding mga disipulo na kinuha sa Star Boundary, ngunit karamihan sa mga disipulo ay ipinadala sa lugar na ito mula sa Cave Heaven at Paradises. Karamihan sa mga disipulong ito ay mga bata, ngunit mayroon ding ilang matatag na cultivator.
Dahil sa sinabi niyan, ang mga natatag na cultivator na ito ay malayo sa Heaven Opening Realm dahil sila ay karaniwang nasa ibaba ng Dao Source Realm. Iyon ay dahil mas mababa ang pagtatanim at mas bata ang isang tao, mas malaki ang mga benepisyong makukuha nila mula sa pagpapakain ng World Tree. Kung nakondense nila ang kanilang Dao Seal at umakyat sa Heaven Opening Realm, magiging walang silbi ang pagtungo sa Star Boundary sa mga tuntunin ng pagtaas ng kanilang kakayahan. Ilang daang taon na ang nakalipas mula nang makilala ng publiko ang World Tree sa Star Boundary. May sapat na panahon para lumaki ang unang batch ng mga disipulo. Wala pa sa kanila ang nakaakyat sa Heaven Opening Realm. Gayunpaman, maraming tao ang nag-condense ng kanilang mga Dao Seal, kaya ilang oras na lang bago sila nakalusot. Ang katatagan ng kanilang mga Dao Seals at ang grado ng mga mapagkukunan na kanilang pinino ang magdedetermina kung hanggang saan sila makakarating kapag umakyat sa Heaven Opening Realm. Noong nakaraan, itinuring ng lahat ng Cave Heaven at Paradises ang kanilang mga core disciples na parang mga kayamanan. Gayunpaman, sa hinaharap, magkakaroon ng higit pang mga tao na maaaring direktang umakyat sa 6th grade at ang bilang na iyon ay patuloy na lalago. Dahil sa benepisyong ito kaya ang mga mula sa Thousand Cranes Paradise ay handang makipagkasundo kay Yang Kai. Kung hindi nila madaling binitawan si Yang Kai dahil sa pagpatay kay Zuo Quanhui. Tiyak, ang katotohanang si Zuo Quanhui ay unang nagkanulo, sa Thousand Cranes Paradise ay nagbigay daan sa kanila na magkaroon ng puwang upang iligtas ang sitwasyon. Kung hindi, kahit na handa silang makipagkasundo kay Yang Kai, kailangan pa rin nilang patayin siya para sa kapakanan ng kanilang reputasyon. Kung nangyari iyon, hindi kakayanin ng Voidland at ng Star Boundary ang mga kahihinatnan. Ang unang batch ng mga cultivator ay nakakuha na ng napakalaking benepisyo, kaya ang mga batang ipinanganak at lumaki sa Star Boundary ay magiging pangalawang batch ng mga benepisyaryo. Ang ilan sa kanila ay maaaring direktang umakyat sa 7th grade dahil mas bata sila, na nagpapahintulot sa kanila na makakuha ng higit pang mga benepisyo mula sa pagpapakain ng World Tree. Ang mga bagay ay magiging mas mahusay para sa ikatlong batch, ika-4 na batch, at iba pa. Inaasahan ng lahat ng Cave Heaven at Paradise ang maliwanag na hinaharap na iyon. Ang katotohanan na ang Star Boundary ay isang Heaven Opening Realm Cradle ay kumalat sa lahat ng sulok ng 3,000 mundo. Itinuring din ng mga mula sa Cave Heavens and Paradises ang World Tree sa Star Boundary bilang ang pinakamahalagang kayamanan sa universo. Dahil dito, maraming high-grade Heaven Opening Realm Masters ang nakatalaga sa Star Boundary sa buong taon upang subaybayan at protektahan ito. Balang araw, magkakaroon ng maraming 6th grade at 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa Yin Yang Cave Heaven. Ang mga disipulong iyon ay nangangailangan ng maraming material kapag sinusubukang makapasok, at ito ay mangangailangan ng higit pa kapag nagsimula silang maglinang. Tinitigan ni Yang Kai si Luo Tinghi. Alam ko na dahil sa pamana ng Yin Yang Cave Heaven na naipon sa hindi mabilang na mga taon, dapat mayroon kang maraming materyales na nakalaan na handa ng gamitin anumang oras. Gayunpaman, ang mga reserba ng iyong sekta ay maaaring matugunan ang mga pangangailangan ng mga disipulo na nagsisikap na makalusot sa ngayon, ngunit maaari ba itong suportahan ang pagpapalawak ng paglaki ng mga tao na direktang aakyat sa 6th grade at 7th grade sa malapit na hinaharap? Kahit na mayroon kang sapat na reserba sa ngayon, gaano katagal ang mga ito? Umiling si Luo Tinghi. Kakaalis ko lang sa Samsara Pavilion, kaya hindi ako sigurado tungkol dito. Si Yu Ziangdai sa kabilang banda ay sumimangot. Kaunti lang din ang alam ko tungkol dito. Ang mahahalagang materyales na iyon ay kinokontrol ng isang Supreme Elder. Gayunpaman, narinig ko ang Sect Master na binanggit na ang reserba ng mga madiskarteng materyales ay nag-iiwan ng maraming bagay na naisin. Lalo na gusto niyang maghanap tayo ng higit pang materyal na yin at yang element na nasa 6th grade at mas mataas. Sa totoo lang, inaasahan na niya ang mangyayari sa Star Boundary. Nang banggitin ng Sect Master ang mahahalagang materyales, walang duda na ang pinag-uusapan niya ay tungkol sa mga materyales ng yin at yang element, lalo na ang mga nasa 6th grade at 7th grade na pinakabihirang sa lahat. Kapag nag-cultivate ang isang Heaven Opening Realm Master, maaari silang gumamit ng mga materyales na mas mababa ang grado o Heaven Opening Pills. Gayunpaman, ang mga mahalagang materyales na iyon ay kinakailangan kapag sinusubukang gumawa ng paunang tagumpay sa Heaven Opening Realm. Noong nakaraan, gumugol si Yang Kai ng maraming oras at pagsisikap upang maghanap ng materyal na 7th grade yin element, ngunit hindi niya naabot ang kanyang layunin sa huli, na nagpakita na ang mga mahalagang materyales na ito ay napakabihirang at kaya ni hindi mabibili ng pera. Sigurado ako na ang ibang Cave Heaven at Paradise ay nakakakita din ng mga bagay na nakikita ng Sect Master.
Naglakas loob akong sabihin na ang lahat ng Cave Heaven at Paradise ay nag-aagawan na ngayon upang mangolekta ng mga materyales ng 6th grade at 7th grade Yin at Yang element. Napangiti si Yu Xiangdai. Hindi lang sila nag-aagawan para makakuha ng mga materyales ng 6th grade at 7th grade Yin at Yang element. Dahil sa Good Fortune Divine Furnace, kinokolekta nila ang lahat ng materyales ng Yin at Yang element anuman ang mga grado. Maliban sa mga materyales ng Yin at Yang element, pareho ito ng kaso para sa mga materyales ng 5 elements na may mas mataas na grado. Sa mga araw na ito, ang mga presyo ng mga materyales ng Yin at Yang element ay tumaas ng 10 o 20%. Ang Good Fortune Divine Furnace ay isang hindi kapani-paniwalang kayamanan dahil posibleng gawing high grade ang maraming materyal na low grade. Noong nakaraan, ang mga materyales ng 2nd grade at 3rd grade na Yin at Yang element ay halos walang silbi. Gayunpaman, kung sila ay itatapon sa Good Fortune Divine Furnace, maaari silang gawing 3rd grade at 4th grade na materyales, na magiging kapaki-pakinabang. Ngayon, hindi mo na mahahanap ang mga materyales ng Yin at Yang element na mas mataas sa 4th grade sa merkado. Tumango si Yang Kai. Mukhang naghahanda na ang lahat ng Cave Heavens at Paradises. Gayunpaman, hindi alintana kung paano nila subukang kolektahin ang mga materyales na iyon, magkakaroon pa rin ng kakulangan kapag kailangan nilang gamitin ang mga ito. Ano ang gusto mong sabihin? Hindi pa rin naiisip ni Luo Tinghi ang intensyon ni Yang Kai pagkatapos ng mahabang panahon. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa kasal, kaya bakit niya nabanggit ang mga materyales sa pagtatanim ng biglaan? Sa isang solemne na ekspresyon, sinabi ni Yang Kai. Handa akong mag-alok ng 1,000 6th grade at 100 7th grade set ng mga materyales ng Yin at Yang element bilang isang regalo sa kasal. Kaya, umaasa ako na ang mga mula sa Yin Yang Cave Heaven ay payagan akong pakasalan si senior sister ko sa angkop na panahon. Nagulat ang lahat ng marinig iyon. Ang nagtatakang mga babae ay tumingin kay Yang Kai at naisip na mali ang kanilang narinig. Bagamat si Luo Tinghi ay nakulong sa loob ng Samsara Pavilion sa loob ng 2,000 taon, at kaunti lang ang alam niya tungkol sa kasalukuyang mga pangyayari sa 3,000 mundo, alam niya na ang mga figure na kalalabas lang ni Yang Kai ay kahanga-hanga. Hindi niya maiwasang lumingon kay Yu Xiangdai at magtanong. Xiaodai, baka may mali sa tenga ko matapos akong makulong sa mahabang panahon. Ano ang sinabi ni Yang Boy? Tila natulala si Yu Xiangdai, ngunit nang marinig ang mga salita ng kanyang senior sister, hindi niya sinasadyang sumagot. Sinabi niya na mag-aalok siya ng 1,000 6th grade at 100 7th grade set ng Yin at Yang element na materyales bilang kanyang regalo sa kasal. Marshall Peak, Kabanata 4,855. Walang problema. Nabenta. Ipinatong ni Luo Tinghi ang kanyang palad sa armrest. Napakalakas niya na ang armrest ay direktang naging alikabok. Senior sister. Si Yu Xiangdai ay napunit sa pagitan ng mga luha at pagtawa. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa kasal, hindi isang auction. Bakit ganun pa ang sinabi ng senior sister niya? Sa sinabi nito, natulala pa rin siya sa mga figure na ibinalita ni Yang Kai. Ang 1,000 6th grade at 100 7th grade Yin at Yang element na materyales ay nagkakahalaga ng hindi mabilang na heaven opening pills. Sa katunayan, ang 6th grade at 7th grade na Yin at Yang element na materyales ay kadalasang hindi mabibili gamit ang heaven opening pills, hindi pa banggitin na ang mga iyon ay napakalaking bilang ng mga madiskarteng mapagkukunan dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa mundo. Walang alinlangan na kahit ang Yin Yang Cave Heaven ay walang napakaraming materyales. Masasabing ang ganitong uri ng kapalaran ay sapat na nakatutokso para sa lahat ng Cave Heavens at Paradises. Sa pagkakaroon ng mga mapagkukunang ito, ang mga mula sa Yin Yang Cave Heaven ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pag-akyat ng kanilang mga disipulo sa susunod na 1,000 taon man lang. Hindi nagtagal ay natauhan si Yu Xiangdai. Ito ba ang paraan na makakatulong ka sa paglikha ng higit pang 8th grade Heaven Opening Realm Masters para sa Yin Yang Cave Heaven na nabanggit mo sa Sect Master? Nakangiting sumagot si Yang Kai. Sa napakaraming mapagkukunan na hawak, kasama ang pagpapakain ng World Tree sa Star Boundary, maraming mga disipulo na maaaring direktang umakyat sa 6th grade at ang 7th grade ang lalabas sa Yin Yang Cave Heaven. Ang mga taong ito ay magkakaroon ng potensyal na dahan-daang makapasok sa 8th grade. Hindi nakagawa si Yang Kai ng higit pang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ng direkta, dahil isa lamang siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Gayunpaman, ang mga mapagkukunang binanggit niya ay kinakailangan para sa paglikha ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Sa paghahambing, hindi katanggap-tanggap na hayaan si Ku Hua siyang napakasalan si Yang Kai.
Ang isang president ay maaaring malikha hanggat handa siyang magbayad ng sapat na presyo. Kapag narinig ng mga pinuno ng Yin Yang Cave Heaven ang tungkol sa balitang ito, pag-iisipan nila itong mabuti. Saan ka nakakuha ng napakaraming 6th grade at 7th grade Yin at Yang element na materyales? Ang hindi paniniwala ay nakasulat sa buong mukha ni Yu Xiangdai. Alam niya ang isa o dalawang bagay tungkol sa sitwasyon sa Voidland at High Heaven Palace. Kahit na ang New Great Territory ay misteryoso, hindi ito maaaring magbigay kay Yang Kai ng napakaraming magagandang bagay. Hindi nagtagal ay may napagtanto siya pagkatapos itanong ang tanong. Ang Chaotic Dead Territory. Kung mayroong kahit saan sa mundo na sagana sa mga materyales ng Yin at Yang element, ito ay ang Chaotic Dead Territory. Iyon ang larangan ng digmaan kung saan ang Sun's Burning Light at Moon's Serene Glimmer ay walang katapusang nag-aaway sa isa't isa. Ang digmaan ay nagpapatuloy sa hindi mabilang na mga taon, kaya isang hindi maisip na bilang ng mga materyales ng Yin at Yang element ay dapat na nilikha. Gayunpaman, ito ay lubhang mapanganib sa Chaotic Dead Territory. Kahit na ang 8th grade ancestor, na nagbabantay sa harap ng Territory Gate, ay maaari lamang makapasok sa periphery pansamantala, at ang kanyang buhay ay malalagay sa panganib kung siya ay mananatili ng matagal. Si Yu Xiangdai ay hindi pa nakapasok sa Chaotic Dead Territory. Ang 8th grade ancestor na nagbabantay sa Chaotic Dead Territory ay mula sa ibang Cave Heaven, ngunit hindi siya nakadestino doon magpakailanman. Ang Cave Heavens at Paradises ay maghahalinhinan upang ipadala ang kanilang mga ancestor sa lugar na iyon, kaya isang ancestor mula sa Yin Yang Cave Heaven ay naroon din. Ayon sa ancestor, sinubukan niyang pumasok sa Chaotic Dead Territory at nakakita ng maraming dilaw at asol na kristal mula sa malayo. Ang mga pagbabago-bago na nagmumula sa mga kristal ay nagmumungkahi na sila ang mga materyales ng Yin at Yang element na hinahangad ng mga tao. Gayunpaman, hindi niya nakuha ang mga ito dahil hindi siya sapat na makapangyarihan. Nananatiling panghihinayang sa kanyang puso. Matapos sundin ni Yang Kai ang Giant Spirit God upang makapasok sa Chaotic Dead Territory, inisip ng lahat na siya ay tiyak na mamamatay. Nagulat na ang Cave Heavens and Paradises na nakaalis siya ng ligtas sa Chaotic Dead Territory, kaya walang sino man ang makakaasa na nakakuha siya ng maraming benepisyo mula sa lugar na iyon. Dahil nakapag-alok si Yang Kai ng 1,000 6th grade at 100 7th grade Yin at Yang element na materyales, himinungkahi nito na nakakuha siya ng higit pa kaysa doon mula sa Chaotic Dead Territory. Naisip ni Yu Xiangdai na maaaring nakakuha pa siya ng ilang dosenang beses na higit pa sa iniaalok niya. Gayunpaman, wala siyang ideya na ang mga gantimpala na nakuha ni Yang Kai mula sa Chaotic Dead Territory ay sadyang hindi makalkula. Ang 1,000 6th grade at 100 7th grade na Yin at Yang element na materyales ay parang isang patak lamang sa karagatan para sa kanya. Sa madaling salita, dahil sa kanyang kayamanan ngayon, kaya niyang mabaliw ang lahat sa pamamagitan ng paglabas ng kaunti sa kung ano ang kanyang tinataglay. Ang Chaotic Dead Territory. Hindi ito itinanggi ni Yang Kai. Dahil nakapag-alok siya ng napakaraming mahahalagang materyales, nalaman ng sino mang hindi tanga kung saan niya nakuha ang mga iyon. Walang paraan na maitago niya ito. Nakapunta ka na sa Chaotic Dead Territory. Nagulat si Luo Ting. Paano ka nakaligtas? Ito ay isang mahabang kwento. Habang inaalala ni Yang Kai ang oras na ginugol niya sa pakikitungo kay Big Brother Wang at Big Sister Lan sa Chaotic Dead Territory, isang medyo nakakahiyang karanasan na mas gugustuhin niyang hindi nalingunin. Parang hindi niya kayang sabihin sa iba na ilang taon na niyang pinaglalaroan ang dalawang iyon, kaya naman nabuhay siya at nakakuha ng malaking yaman. Mabilis na iniba ang paksa, tinanong niya. Marshal Auntie Luo, sinabi mo na ito ay isang deal. Nangangahulugan ba iyon na sa tingin mo ay magagawa ang aking plano? Ito ay ganap na magagawa. Paulit-ulit na tumanggaw si Luo Tinghi. Hindi ko man lang mapigilan ang pagnanasang sumang-ayon dito sa ngayon. Gayunpaman, ang bagay ni Queer ay mahalaga sa sekta, kaya kailangan kong talakayin ito sa mga matandang umutot. Anuman, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Sigurado akong kaya kong mga tuwiran sa kanila dahil napakaraming mamahaling materyales ang naiaalok mo. Maraming salamat sa tulong, Marshal Auntie Luo. Binati siya ni Yang Kai. Mabuti, pupunta ako para hikayatin sila ngayon. Hintayin mo ako dito. Nang matapos ang kanyang mga salita, si Luo Tinghi ay direktang tumakbo palabas ng lugar. Napangiti si Yu Xiangdai at umiling habang pinapanood si Luo Tinghi na umalis. Pagkatapos, lumingon siya kay Yang Kai at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito dahil nagpakita ka ng sapat na katapatan. Natukso sana ako kung isa ako sa mga manager ng SEC.
Ang mga patakaran ay patay na, at maaari silang masira sa angkop na panahon. At saka, kasama si Senior Sister Luo, sigurado akong makukumbansi niya sila. Huminto siya saglit. At saka, malaki ang naiambag mo para sa Yin Yang Cave Heaven sa pamamagitan ng paglabas ng Senior Sister sa Samsara Pavilion. Kahit na wala silang maibigay sa iyo para ipahayag ang kanilang pasasalamat, walang dahilan para pahirapan kanila. Mabuti sana kung maayos ang lahat. Tumango si Yang Kai. Maghintay ka lang dito. Sigurado akong may gagawing desisyon sa lalong madaling panahon. Sabi ni Yu Ziyang Dai, pagkatapos ay umalis dahil ayaw na niyang abalahin pa sila. Tulad ng inaasahan, isang desisyon ang ginawa sa lalong madaling panahon. Dumating muli si Luo Tinghi kinabukasan. Naghanda na si Ku Huashang ng maraming paboritong espiritong prutas ni Luo Tinghi at mabilis na inihain ito sa kanya. Sa halip na kumain, si Luo Tinghi ay sumimangot na may nag-aalalang ekspresyon. Nang makita iyon, naramdaman niyang kaya ang paninikip ng kanyang dibdib dahil pakiramdam niya ay hindi nangyari ang mga bagay gaya ng inaasahan niya. Pilit na pinapakalma ang sarili, tinanong niya. Martial Auntie Luo, may desisyon na ba? Matapos magpakawala ng hininga, humihingi ng tawad si Luo Tinghi kay Yang Kai. Ginawa ko na ang lahat, ngunit ang mga matandang umutot ay masyadong matigas ang ulo. Hindi ako ang kapareha nila. Agad na namutla ang mukha ni Ku Huashang. Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang kamay at binigyan siya ng nakaaaliw na tingin bago sinabing. Bakit hindi pumayag ang mga ancestor? May iba pa ba silang hinihingi? Pakisabi sa akin, Martial Auntie. Hindi ako tatanggi hanggat kaya kong sumunod. Iyon ang sinabi niya. Luo Tinghi looked up to him with a smile. Narinig mo rin, queer. Hindi ko siya pinilit sa anumang paraan. Ikaw ang magiging saksi at siguraduhin hindi siya babalik sa kanyang sinabi. Natigilan sina Yang Kai at Ku Huashang. Noong una ay naisip nila na ito ay isang kakilakilabot na kahihinatnan, ngunit hindi sila masyadong sigurado tungkol dito ngayon nang makita ang ekspresyon ni Luo Tinghi. Mabilis na pumunta si Ku Huashang para tumayo sa likod ni Luo Tinghi at sinimulang imasahe ang kanyang mga balikat. Sa masunuring paraan, nagtanong siya. Martial Auntie, ano ang sagot ng mga elder? Pakiusap sabihin mo sa amin. Ngumiti si Luo Tinghi at tinukso siya. Nagmamadali ka bang magpakasal? Kinakampihan mo na ang lalaki mo kapag hindi pa naaayos ang usapin. Isang prangka na Ku Huashang ang sumagot. Sa isang babae, ang pinakamahalagang bagay ay ang mahanap ang tamang lalaki. Hindi ka ba pumapayag? Matapos itong pag-isipan, tumango si Luo Tinghi bilang pagsang-ayon. May punto ka, huwag kang mag-alala. Paanong hindi maaayos ang usapin kung ako ang nanghihikayat sa kanila? Kahit na ang mga lumang umutot ay may ilang mga pag-aalinlangan, nagawa kong mapagtagumpayan ang mga ito sa huli. Isang tuwang-tuwa na Ku Huashang ang nagtanong. Seryoso ka ba? Bakit ako magsisinungaling sa iyo tungkol dito? Si Luo Tinghi ay pumitas ng isang espiritong prutas at pinasok ito sa kanyang bibig bago nagsalita sa mahinang boses. Ang pangunahing dahilan ay ang Yang Kai ay nagpakita ng sapat na katapatan sa pamamagitan ng pag-alok ng isang hindi kapani-paniwalang regalo sa kasal. For such a price, forget about you, pumayag pa ang mga matandang umutot na pakasalan niya ako. Siyempre, ganap na imposible iyon, para kay Luo Tinghi ay nagkaroon ng pagkakataon na umakyat sa nangungunang 9th grade heaven opening realm balang araw. Ang gayong tao ay hindi lamang magiging isang haligi ng lakas sa Yin Yang Cave Heaven sa hinaharap, ngunit ito ay napakapundasyon. Ano man ang iniaalok, ang mga mula sa Yin Yang Cave Heaven ay hinding-hindi siya pababayaan. Hindi mapigilan ni Yang Kai na makaramdam ng bahagyang pananakit ng ulo, ngunit nagpapasalamat pa rin siyang nagsabi. Maraming salamat sa iyong tulong, Martial Auntie. Kinaway-kaway ni Luo Tinghi ang kanyang kamay. Hindi mo na ako kailangang pasalamatan pa. Bagamat pumayag na ang mga matatandang umutot, mayroon pa rin silang hinihingi. Kung hindi mo ito matutupad, hindi mo madadala si Queer. Pakisabi sa akin, Martial Auntie. Nakangiting sinabi ni Luo Tinghi. Sa anumang kaso, hindi naman talaga ito kawalan para sa iyo. Ang mga gumagawa ng desisyon ay sumang-ayon na hayaan kang pakasalan si Queer, ngunit mayroong isang caveat. Dahil ito ay isang buy one get one free deal, ang Yin Yang Cave Heaven ay talagang malulugi. Si Ku Huashang, na nagmamasahe sa kanya, ay natigilan saglit bago natauhan. Senior Sister Tao. Tumango si Luo Tinghi. Ang brat na si Chen Shu ang gamulo sa lahat. Hindi siya karapat-dapat na maging master pagkatapos gumawa ng isang bagay na napakasama sa kanyang disipolo.
Kung hindi iniwan ni Yang Kai ang kanyang aura sa loob ng miniature universe ni Tao Lingwan sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya noong siya ay nagdurusa mula sa cultivation dissonance, magkakaroon sana ng puwang para magmanyobra. Gayunpaman, ang buhay o kamatayan ni Tao Lingwan ay nakasalalay na ngayon kay Yang Kai, at walang sino man ang makakagawa ng anuman para baguhin iyon. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa plano ni Chen Shu. Kahit na ang kanyang intensyon ay lutisin ang nakakahiyang sitwasyon na kinaroroonan ng Yin Yang Cave Heaven, at mabuti ang kanyang layunin sa bagay na iyon, humantong lamang ito sa isang mas nakakahiyang sitwasyon. Ang masaklap pa, sa kabila ng kanyang maling gawain, ang kanyang alagad ang kailangang pasanin ang mga kahihinatnan. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Yang Kai kung paano sisigot. Sinisikap niyang iwasan ang problemang ito dahil gusto niyang ayusin muna ang usapin tungkol kay Ku Huaxiang. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang mga mula sa Yin Yang Cave Heaven ay gustong lutisin ang mga isyu na may kinalaman sa Ku Huaxiang at Tao Lingwan ng sabay. Sa sandaling iyon, direktang nagpasya si Ku Huaxiang para sa kanya. Deal. Isang walang imak na si Yang Kai ang nagtanong. Hindi ba kailangan mo munang humingi ng opinyon ko? Maari pa niyang ipaliwanag ang kanyang sarili kay Suyan at sa iba pa kung ibabalik niya si Ku Huaxiang. Pagkatapos ng lahat, alam nila ang pagkakaroon ni Ku Huaxiang at kung ano ang nangyari sa panahon ng Dao Theory Assembly. Gayunpaman, paano siya makakapagbigay ng paliwanag kung sumama si Tao Lingwan? Si Yuru Meng at Shan Qingluo ay malamang na magbalat sa kanya ng buhay. Nagkunwari si Ku Huaxiang na hindi niya narinig habang patuloy ang pagmamasahe kay Luo Tinghi at nakangiting sinabi. Gayunpaman, pakisabi sa mga ancestor na ang senior sister Tao ay hindi isang freebie. Mag-aalok din si junior brother ng 1,000 6th grade at 100 7th grade set ng Yin and Yang element materials bilang kanyang regalo sa kasal. Sabay kaming magpapakasal ni senior sister Tao sa kanya. Nang matapos ang kanyang mga salita, tumingin siya kay Yang Kai. Kaya mo ba, inihanda ni Yang Kai ang kanyang sarili na tumugon sa boses na puno ng trahedya. Mabuti, walang problema. Marshall Peak, Kabanata 4856. Maaari mo kaming kainin. Ang usapin ay napagdesisyonan ng ganoon. Kinailangan ni Yang Kai na mag-alok ng 2,000 6th grade at 200 7th grade set ng mga materyales ng Yin Yang element bilang mga regalo sa kasal, at siya ay papayag ang magpakasal sa 2 disipulo mula sa Yin Yang Cave Heaven sa angkop na panahon. Nagpapasalamat si Chen Shu kay Ku Huaxiang para sa kanyang kagandahang loob. Siya ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master kung tutuusin. Bilang isang inner elder ng Yin Yang Cave Heaven, alam niya ang ilang impormasyon ng insider. Bukod pa rito, siya ang naghikayat sa mga ancestor na gawing isa sa mga kondisyon ng pagpapakasal kay Tao Lingwan. Tiyak, ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kinabukasan ng kanyang disipolo. Pagkatapos ng lahat, ang miniature universe ni Tao Lingwan ay namarkahan ng aura ni Yang Kai. Kung wala siya, hinding-hindi siya makakarating sa 7th grade, at nanganganib siyang mawalan ng buhay anumang oras. Ang kagandahang loob ni Ku Huaxiang ay nagligtas kay Tao Lingwan mula sa kapalarang iyon at pinahintulutan silang dalawa na tumayo sa pantay na katayuan. Hindi may tatago ang katotohanan na ang 2 disipulo ng 6th grade ay ikakasal at aalis sa sect sa hinaharap. Nang kumalat ang balita, nagulat ang lahat sa Yin Yang Cave Heaven. Gayunpaman, nang malaman nila ang presyong inaalok ni Yang Kai bilang kanyang regalo sa kasal, lalo silang namangha. 2,000 6th grade at 200 7th grade set ng mga materyales ng Yin Yang element. Ang nasabing halaga ay hindi mailarawan ng isip na napakalaki. Ang mga materyales na iyon ay higit pa sa sapat upang maging mga regalo sa kasal para kay Yang Kai upang pakasalan ang 2 disipulo. Sa labas ng Yin Yang Cave Heaven, nagpaalam. Kinailangan ni Yang Kai na bumalik sa Star Boundary. Noon, pagkatapos niyang umalis sa Star Boundary, tumungo siya sa Langya Paradise para gumawa ng eksena. Gagkatapos noon, sinundan niya ang Giant Spirit God Aer para makapasok sa Chaotic Dead Territory kung saan siya makukulong ng ilang dekada. Pagkatapos, nagpatuloy siyang manatili sa Samsara Pavilion sa Yin Yang Cave Heaven ng higit sa 130 taon. Oras na para bumalik siya sa Star Boundary. Dahil nalutas na ang usapin sa Yin Yang Cave Heaven, handa na siyang mag-cultivate sa pag-iisa para makamit ang tagumpay sa 7th grade Heaven Opening Realm. Tiyak, magsasama sina Ku Huaxiang at Tao Lingwan. Si Tao Lingwan ay nasa panganib na magdusa mula sa cultivation dissonance anumang sandali, kaya kailangan niyang sundin si Yang Kai. Dahil sa World Tree, handa si Luo Tinghi na bumisita sa Star Boundary upang tingnan ang isa sa mga pinakapambihirang kayamanan sa universo. Bukod dito,
Kakaakyat pa lang niya sa 8th grade Heaven Opening Realm, kaya kung makakapagtanim siya sa tabi ng World Tree, maaaring umani siya ng ilang hindi inaasahang benepisyo. Kaya naman, sabay-sabay na umalis ang apat. Nakita sila ni Chen Shu at Yu Xiangdai. Lumapit din si Feng Chengxi, na disciple ni Chen Shu. Marshal Nisko, Marshal Nephew Yang, paumanhin sa lahat ng nagawa ko. Patawarin mo ako at tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Nang matapos ang kanyang mga salita, binati ni Chen Shu sina Yang Kai at Ku Huaxiang ng may taos-pusong saloobin. Bilang senior sa sekta, napakasinsero niya sa paghingi ng tawad sa dalawang junior. Sa simula ay nagalit si Yang Kai, ngunit pagkatapos na pag-isipan ito, napagtanto niyang walang malubhang pinsala ang naidulot, kaya itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing, "Nakaraan na ang lahat, Marshal Uncle Chen." Sinulyapan ni Chen Shu si Tao Lingwan at bamantong hininga. Marahil ay sobra akong nadot kay Warner sa pamamagitan ng palaging pag-iingat sa kanya sa tabi ko. Siya ay isang inosenteng babae na hindi pa nakikita ang mundo sa labas. Ingatan mo siya simula ngayon, Marshal Nephew, Marshal Niece. Kung siya ay nagkamali, maaari mo siyang parusahan ng naaangkop. Ipinulupot ni Ku Huaxiang ang kanyang braso kay Tao Lingwan at sumagot ng nakangiti. Huwag kang mag-alala, Marshal Uncle Chen. Si Senior Sister Tao ay isang masunuring babae. Sigurado akong magugustuhan siya ni Junior Brother. Bakit niya ito parurusahan? Tama ba ako, Junior Brother? Tumanggo si Yang Kai. Hindi ko hahayaang magdusa si Junior Sister ng anumang hinaing. Pagkatapos ay sinabi ni Chen Shu kay Tao Lingwan. Warner, kailangan mong pakinggan ang iyong magiging asawa mula ngayon at huwag na huwag kang gagawa ng anumang bagay na magpapahiya sa kanya o sa iyong sarili. Kailangan mong manatili sa tabi ng iyong asawa. Kapag nalaman kong may ginawa kang anumang bagay para ipagkanulo siya o ang Master Sect, hindi kita mapapatawad. Ang mga mata ni Tao Lingwan ay pula at basang-basa sa luha. Nakayuko ang kanyang ulo, sumagot siya. Oo, Hanord Master. Hindi ko makakalimutan ang mga turo mo. Siya ay palaging nakatira sa Yinyang Cave Heaven mula noong siya ay bata pa. Bagamat isa na siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master, hindi pa siya umalis sa Master Sect noon, ni hindi siya nakasama ng kanyang Hanord Master sa anumang pinalawig na panahon. Pagkatapos niyang umalis sa sekta sa pagkakataong ito, hindi tiyak kung kailan siya makakabalik, kaya naman siya ay malungkot. Malawak ang 3,000 mundo, kaya maaaring hindi na sila magkita muli sa hinaharap. Alis na. Iniangat ni Chen Shu ang kanyang ulo sa gilid. Naikuyom ni Feng Chengxi ang kanyang kamao. Pakiusap, ingatan mong mabuti ang iyong sarili, Senior Sister. Hindi na napigilan ni Tao Lingwan ang kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang lumuhad at yumuko sa harap ni Chen Shu ng 3 beses. Hanord Master, hindi ko malilimutan ang katotohanan na ikaw ang nagpalaki sa akin. Alis na. Kinawayan ni Chen Shu ang kanyang kamay at inulit. Isang nag-aalalang Tao Lingwan ang nagsabi kay Feng Chengxi. Junior Brother, dapat mong alaga ang mabuti ang Hanord Master. Tumanggo si Feng Chengxi. Huwag kang mag-alala tungkol dito, Senior Sister. Tara na, itigil na ang mga salita. Sinigawan sila ni Luo Tinghi mula sa deck habang sabik na itong umalis sa kanyang paglalakbay. Siya ay napaka-curious tungkol sa World Tree. Sinulyapan ni Yang Kai ang barko, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamao kina Chen Shu at Yu Xiangdai. Hindi mo na kami kailangang paalisin, Marshal Uncle, Marshal Auntie. Paalam. Mag-ingat kayo. Nakangiting sagot ni Yu Xiangdai. Matapos pangunahan ang dalawang babae na pumasok sa barko, pinaandar ni Yang Kai ang kanyang kapangyarihan at itinaboy ang barko patungo sa kawalan. Hindi nagtagal ay nawala sila sa paningin ng lahat. Pinanood ni Chen Shu at Yu Xiangdai ang pag-alis ng barko. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon si Yu Xiangdai at sinabing, "Bakit ka umiiyak pa rin kapag nasa hustong gulang ka na? Pagtatawanan ka ng iba." Nanatiling tahimik ang namumula na si Chen Shu. Sinabi ni Yu Xiangdai kay Feng Chengxi, "Alagaan mo ang iyong master." "Oo," sagot ni Feng Chengxi. Hindi na makayanan, pinabulaanan ni Chen Shu. "Huwag kang makinig sa pagmamaltol ng iyong martial auntie. Ayos lang ako." Sa isang walang pag-aalinlangan na paraan, sinabi ni Yu Xiangdai. Ngayong umalis na si Warner sa sekta at patungo sa ibang lugar, iniisip ko kung siya ay aapihin. Si Yang Kai ay isang matuwid na tao, kaya naniniwala ako na hindi niya siya pagmalupitin. Gayunpaman, mayroon siyang ilang mga kasosyo. Ang babaeng nadala ng selos ay kayang gawin ang anuman. Nag-aalala ako na hindi magiging katapat nila si Warner.
Siya ay nasa isang kaawa-awa na kalagayan kung walang sino man ang maaaring tumayo para sa kanya. Huminto si Chen Shu sa kanyang paglalakad nang muling namumula ang kanyang mga mata. Halos hindi niya mapigil ang pagnanasang makipagkarera kay Tao Lingwan. Sa kabilang banda, si Yu Ziangdai ay masiglang tumawa at umalis. Napatitig si Chen Shu sa kanyang anyo, ngunit wala siyang magagawa. Nagmumukhang nobela ang lahat kay Tao Lingwan, na hindi pa umalis sa Master Sect noon. Bagamat hindi pa rin siya nakaka-recover sa kalungkutan sa pag-alis sa kanyang tahanan, binalot din siya ng pagkabalisa. Sa kabutihang palad, nandoon si Ku Huaxiang upang manatili sa kanyang piling. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay naayos na niya ang kanyang mga nerbiyos. Dahil si Yang Kai ang nagmamaneho ng barko, ang mga babae ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Hindi na nagpakita si Luo Tinghi dahil kailangan niyang magtanim sa kanyang silid upang pagsamahin ang kanyang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivation. Kaya pinangunahan ni Ku Huaxiang si Tao Lingwan na makita si Yang Kai. Ang una ay ganap na kalmado habang ang huli ay nahihiyang nakayuko, tila hindi nangangahas na tingnan si Yang Kai sa mga mata. Para bang may ibang tao na nakatayo sa harap ni Yang Kai at nataman ng nakamamatay na pag-ataking iyon bilang kahalili niya sa unang buhay sa halip na ang babaeng ito sa harapan niya. Nagtataka silang tumingin sa kanila ni Yang Kai. Asawa. May bahid ng palihim sa likod ng mga mata ni Ku Huaxiang habang binabati niya ang lalaki. Ang kanyang boses ay kasing ganda ng simoy ng umaga. Isang walang imak na si Yang Kai ang idiniin ang kanyang palad sa kanyang noo. Bago pa siya makapagsalita, isang bahagyang nanginginig na Tao Lingwan ang sumaludo sa kanya. Nang ilabas niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob, tumawag siya sa mahinang boses. Asawa. Sinaman ng tingin ni Yang Kai si Ku Huaxiang, na parang kino-question niya kung ano ang ginawa niya. Dahil sa ugali ni Tao Lingwan, hindi sana siya nagkusa na tawagin itong asawa ng walang makabuluhang paghihimok. Malamang na hinimok siya ni Ku Huaxiang na gawin ito bago ito. Si Tao Lingwan ay isang walang muwang na babae, kaya madali siyang malinlang. Nagkukunwaring hindi nakikita ang kanyang ekspresyon, nagsalita si Ku Huaxiang sa matamis na boss. Asawa, gusto mo bang kainin muna ako, o mas gusto mo si Senior Sister Tao? Nang marinig iyon, halos hindi napigilan ni Yang Kai ang kanyang sarili na umubo ng dugo. Sa kabilang banda, nanlaki ang mga mata ni Tao Lingwan at natakot na tumingin kay Yang Kai. Nakasulat sa buong mukha niya ang kawalang paniwala, na para bang narinig niya ang isang bagay na hindi maisip. Isang pilyong Ku Huaxiang ang nagpatuloy sa isang kaakit-akit na tono. Pwede mo rin kaming kainin ng sabay. Tumigil ka na sa panggugulo. Sinaway siya ni Yang Kai ng tuwid na mukha. Sa isang iglap, nagpout si Ku Huaxiang bilang protesta. Hindi siya pinansin, lumingon si Yang Kai kay Tao Lingwan, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Maraming aksidente ang nangyari sa kanyang pagbisita sa Yinyang Cave Heaven, ngunit walang duda na si Tao Lingwan ang pinakamalaking sorpresa. Bagamat nagpa siya si Ku Huaxiang para sa kanya na mag-alok din ng kaparehong regalo sa kasal para maalis siya, hindi pa siya handang harapin ang mahiyain at mahiyain na babaeng ito. Hindi sila pamilyar sa isa't isa dahil hindi sila madalas makipag-ugnayan sa nakaraan. Tsaka, hindi siya madaling lapitan gaya ni Ku Huaxiang. Warner, pwede ba kitang tawaging ganyan? Sabi ni Yang Kai matapos itong pag-isipan. Tulad ng sinabi ni Ku Huaxiang, si Tao Lingwan ay ang kanyang senior sister habang tinawag niyang junior brother, si Yang Kai. Magiging gulo kung tatawagan ni Yang Kai si Tao Lingwan na junior sister. Halos hindi mahahalata na tumanggo si Tao Lingwan. Hindi pa tayo matagal na magkakilala, at hindi tayo pamilyar sa isa't isa, pero ayos lang. Magkakaroon tayo ng sapat na oras upang maging mas malapit. Kung tungkol sa pakikipag-ugnayan na ito, maaari mo itong pag-isipang mabuti. Kung magsisi ka balang araw, hinding-hindi ko pagsisisihan. Biglang naglakas loob si Tao Lingwan at pinutol si Yang Kai, tinitigan siya ng diretso sa mata ng may hindi inaasahang lakas. Nang matauhan siya, mabilis niyang ipinilig muli ang kanyang ulo at mamulong. Hindi ko ito pagsisisihan. Tumanggo si Yang Kai. Ako ang may sinabing mali. Maaari kang matuto ng higit pa tungkol sa akin sa pamamagitan ng senior sister ko o sa iyong sariling obserbasyon. Kung tutusin, bata pa naman kami kaya hindi na kailangang madaliin. Kung mismo ang iyong master at junior brother isang araw, sabihin mo lang sa akin ang tungkol dito at hihilingin ko sa isang tao na ibalik ka sa Yinyang Cave Heaven. Dahil ito ang master sect mo, pwede na kayong dalawa na bumisita kung gusto nyo. Pagkatapos ay idinagdag niya. At saka,
Kung napagtanto mo na malapit ka nang magdusa mula sa cultivation dissonance, kailangan mong sabihin sa akin ng mabilis. Hindi mo dapat subukang harapin ito ng mag-isa. Habang patuloy na sinasabi ni Yang Kai sa kanya ang mga nagmamalasakit na salita, paulit-ulit na tumango si Tao Lingwan at nabawasan ang kaba. Biglang tumigil sa pagsasalita si Yang Kai at sumimangot. Napansin ng mapagunawang Ko Huaxiang na may mali sa kanya, kaya nag-aalala siyang nagtanong. Ano ang nangyari? Sinubukan ni Yang Kai na maramdaman ito saglit bago umiling. Wala akong ideya. Nakaramdam na lang ako ng biglang pagkabalisa. Isang pakiramdam ng pagkabalisa. Itinaas ni Ko Huaxiang ang kanyang noo. Sa isang makapangyarihang 6th grade Heaven Opening Realm Master tulad ni Yang Kai, hindi magandang senyales na makaramdam ng pagkabalisa. Baka senyales iyon na may masamang mangyayari. Marahil ay guni-guni ko lang ito. Pag-iisip ni Yang Kai. Hindi ka dapat magpabeya. Seryosong sinabi ni Ko Huaxiang. Suriin mong mabuti ang iyong sarili. Tutulong din ako. Tumango si Yang Kai. Makalipas ang ilang sandali, wala pa rin silang nadiskubreng mali, na para bang ang pakiramdam ng pagkabalisa kanina ay isa lamang ilusyon. Hindi ito imposible. Bagamat ang isang makapangyarihang cultivator ay may sensitibong pangunawa, hindi ito magiging tama sa bawat pagkakataon.